binabasa lang nila base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. Tiradoy! So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi Good morning, mga kadol. at para maipakita Good ko sa morning. inyo Ano po si kung Tiradoy? paano nila dinevelop yung impeachment Good morning. at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. Madam So, Sara. okay lang sa inyo, simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurgensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So, sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So, nung sinabi niya yon, So, mga kadol. Ano po si Tiradoy, mga kadol, no? Atong sigutan ni mga kadol. Ning about Tiradoy! sa kay Tiradoy! Madam Inday Madam pinanggatong BP Sara, no? Vice President Inday Sara. Muna yung mga kadol, nakita na ito yung mga kadol sa mga report sa bang mga vlogger, no? Nag-iipit nila siya itong dahil yung gihimo sa orang panahon. Mga pa-impeach siya sa mga Makabayan Block. Ito yung explanation. Ato rin mapaminawan ang mga explanation na ito, mga kadulog. At mga kurukuro unta nga ibuhato na ito, no? Yan ito ang programang Tiradoy. Mga niusap na nakapagugubot sa itong sistema. Kanang ilkak, kita lang ilkak mga kadol. Kay Vice Chairman rin si Madam Inday Sara niya na. Kanang ilkak mga kadol, naman yun, project na sa gobyerno na ito mga kadol kaniadto. Kanang ilkak, ang priority na mga kadol, ilkak na, priority na, buhatan ang mga bukid, ng mga remote area, buhatan ang mga
concrete nga mga roads, no? Mga kalsada nga mga semento. Ano, madto kadto pa kay Bato District. Halos mga bukid ya, puro na simentado. Nga, ang kasagaran po ng ILCAT po na po sila funding po ng project po sa mga patubig. Saka sa mga barangay ro kita ni mga labi na itong mga dating remote ng area na sila mga patubig na makadulog ka ng gwapong kalsada. So mo din na reklamo din sa mga usap po na nga hinungdan si Madam Sara ilan gusto ipa-impeach sa iyang programa nga ILCAT kaniadto, no? So bago na ito na sigutan mga kadol, ato ng tanawon doon ang niyang mga explanation, no? Sa programa nila, nakita na ito nga report sa isa ka-vlogger na si Banatbay, siya tawag nila si Banatbay, no? Idol po na ako si Banatbay. Sa dili pa na ito, kanong mga kadol, sa dili pa na ito na sigutan, tuguti nga pumukanta sa kong party kay Tatay Digong, kay hapit ng birthday ni Tatay Digong, karong Marso 28. Ako rin kantaan sa Tatay Digong, ako rin ulit balik kung kakanta mga kadol kay isip paghanga sa atong dating president sa Pilipinas, wala hindi Tatay Digong. Sige kita mahal, sige kita kayo takabalong kanta, pero na yung pinagkamuta na. Tira doy, okay? Yan ka dahil. Yeah. Yan pa sa tagtataligong bago tayo ma-explain na ron. Kung maminaw to sa explanation na itong kang Mandaminday Sara. Tatay Digong, bayani ng tao, buong mundo'y nakagusto. Siya'y nanawagan ng mga kabataan at ang kanyang kalooban. Siya'y matanda na, kabataan ng bida at ang kanyang advokasya. Tatay Digong ang bida, dahil sa mga gawain niya. Tatay Digong, mahal ka ng buong bayan. Bayang Pilipinas, Luzon at Visayas at probinsya ng Mindanao. Ano ang nangyayari ng ating bayan? Nagkagulo ang lahat. Wala na bang pag-asa? Ang bayang Pilipinas, kaibigan ko. Sana'y wala
wala nang gulo. Tatay Digong ang bida, dahil sa mga gawain niya. Tatay Digong, mahal ka ng buong bayan. Tatay Digong, mahal ka ng buong bayan. Okay mga kadol, at ang paminawan na mga explanation ni Madam Inday Sara. ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko subscribe sa si Black Adventure, no, para magpadayon lang gyapon siya itong programang Tiadoy. Yung balaan pa ito asa kutob na itong programa mga kadol, no? Okay? Okay, paminaw ta, pinagi ko mo ng Sara. kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon eh. So nagpaalam ako sa chairman ng chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital. Yung kasama ko, pumayag naman sila na umalis ako. Na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng
in aid of legislation. Tapos, gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita. So, mga kaidol, no? Diyan na tumatan sa mga kaidol nga. Diyan na tumatan sa ang hinungdan gila sa klarong impeachment trial about Madam Bibi Sara, no? Mga political strategy na nga pag-demoralize sa katungod sa mga tao pag-trace kay Madam Sara, no? Kay Madam Sara. Tiradoy. Klaro man kayo makayo si Madam Sara, wala si Sala, no? Wala si Sala sa iyang funds niya, no? Katong confidential funds kay ang confidential funds sa base sa kung nakuhaan kong reports about sa kanang katulong ILCAC, no? Funding na ito ILCAC, mga kaidol. ILCAC nga mga programa sa atong panggoberno, itong pagbuhat og mga concreting road sa mga remote area, ug katong pagbuhat og mga funding budget paghimo og mga patubig katong dagko kay mga tangke nga ilang pangbuhat mo, milyon ang gasto to, mga kaidol. Ang rason ana tungod kay nakita sa walang idea, no, niadto mo kanang mga remote area kung walay tarong nga kasada mo nay puy-anan dito sa atong mga supak sa gobyerno, no? Atong ginatawag lang na NPA, mo nay ginakuha nila dito itong taluanan. So nakita siguro ni Madam Inday Sara nga ang rason nga nung dili ka pinitit ang atong mga sundalo kaniadto mo itong iyang gipabuhatan og kalsada, mga concreting roads, no, nga dali ra pag facility sa mga behikulo nga mo rescue kung aduna man galing mga panghitabo nga rescue nun, or mga blocking force sa mga sundalo kung adunay manggaling mga panghitabo ng mga kagubot. So muna itabo nga ilahang dutan na Madam Sara nga si Madam Sara daw aduna siya ay negligence nga nahimo. Muna nga pasakaan siya for impeachment. Sa tinod lang ang mga tao, mga soko niya na kay nakita mo na to sa explanation ni Madam Sara nga klaro kay politically motivation lang sa iyang pag-demoralize sa iyang kredibilidad, sa iyang maayong reputasyon. So in short, kay labi na karon kay gitabangan siya sa mga daghang kay mga nagtabang sa iya para ma-demoralize yun ang iyang programa, no? Ma-demoralize ang iyang plano. Pero dili man gyapon ma-demoralize kay desisyon naman siya nga mudagan siya pagka-presidente. Una karon nga murag nana jud sa tuktok sa Madam Sara nga mudaog na jud tungod kay mga tao na inform na daan na siya mudagan. Ikaduha, nakitaan po sa mga tao nga wala sa binuhatan nga binuang, no? Kita niya ito makali sa explanation. In short po, di man po na ito matawag yung binuang kay binuang ba rin ng sa iyang programa nga buhatag gwapong karsada ang mga nasa mga remote area, no? Ito na po mga tao nga walay tubig silang lugar gibuhatan ng patubig. Ang nakamali gay silang patubig kay unsa man pabayron man gyapon noon ng mga tao nga nag use nini which is funding man talaga sa gobyerno. Mao po na isa ka error po, no? So mga kaidol, diha na tumatan sa mga kaidol unsa ka powerful ang impeachment batok kang Madam Sara o unsa pud ka dili gamit ang impeachment sa batok kang Madam Sara. So mo na mga kaidol, sa kay gahapon mo gud atong gina-interview ang mga idara, no, mga hamtong ng mga tao about ang impeachment ni Madam Sara. Puro gud sila positibo nga si Madam Sara dili manudlan sa maong impeachment. Kaya naman sa tama lagi sila, no, wala man gay binuhatan rin sila atong nasod sa kalibutan kung tinarong nga dili yun mulahotay yun ang tinarong nga sistema. Okay?
So, kini si Tiradoy, salamat sa programa karon bago na punta kay medyo nakarecover at gamay. Salamat kay sa inyong pagsalig ni Tiradoy. Subscribe, follow mo, o subscribe sa akong YouTube, Jose Vlog Adventure. Maayong adlaw, ug dali ko ng Diyos talan. Double salute.